Magugulat ka dito, biglaan to nagkalaglaga na napaamin, kumalas na mga kabaro, damay lahat. Ayan, yan yung pamagat nila siya. Pinas Balita TV. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV. At bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media, ang di mo balitang paano ka susuporta ng sambayan ng Pilipino kung ang iksi-iksi lang pala ng pasensya mo. Ito rin yung sitwasyon ng marami sa ating mga kababayan matapos nga lumabas ang viral video kung saan ay parang nagagalit na si Willie Revillame habang ito ay nangangampanya at namimigay ng jacket sa mga Pilipino. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa... mga katunay, no? Napanood nyo ba yung video na yon na parang si Kuya Will ay talagang bad trip sa mga nangyayari sa kanyang buhay? Ayan, no? Ayan, Kuya Will. Alam mo, sa totoo lang, no? Iba ang TV show sa politika. No? Kasi, iba yun. Talagang iba. Iba talaga. Ewan ko nga ba kung bakit ka pumasok dyan sa politika kasi sinabi mo naman dati hindi ka papasok. 'Di ba? Kasi kung ikaw talaga dito sa politika is maiksi ang pasensya mo, wala. Sa mga magiging issue pa lang sa'yo, Kuya Will, talagang baka hindi mo na alam ang gagawin mo. 'Di ba? Kailangan dito pag pumasok ka sa politika, matibay ang dibdib mo eh. Bakal ang dibdib mo. 'Di ba? Kasi mas masahol pa to sa showbiz. Oo, kung tutuusin, yung mga siraan dito ay mas masahol pa talaga sa showbiz. Siguro naman alam mo yan, Kuya Will, sa nangyayari ngayon. Ngayon, kung ang layunin mo ay pagtulong sa taong bayan, is very good. Wala namang problema. Pero hindi naman siguro kailangan pa maging politiko para tumulong ka sa mga tao. Di ba? Sa programa mo naman, nakakatulong ka doon. Kung gusto mong tumulong sa mga tao, maraming paraan. Hindi lang sa pagiging politiko ang paraan para makapagbigay ka ng tulong sa lahat ng mga tao. Kasi kung yan lang ang layunin mo sa pagpasok sa politika, yung pagtulong sa mga tao, hindi mo na kailangang maging senador. Hindi mo na kailangang maging mayor. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano. 'Di ba? Kung yan lang ang layunin mo, yung pagtulong sa mga tao, kahit ikaw sa sarili mo kaya mong gawin yan. Kahit sa programa mo, Kuya Will, kaya mong gawin yan. 'Di ba? Kaya mong gawin yan. Hindi mo na kailangang maging politiko pa. Kumbaga yung stress na nangyayari sa buhay mo, wag mo nang dagdagan pa. Dahil alam naman natin, sa politika, talagang napaka-stress dyan kumpara sa showbiz. Lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, kalat na ngayon sa mundo ng social media ang viral video ni Willie Revillame kung saan ay parang nagagalit na ito habang nangangapanya at namimigay ng jacket sa sambayan ng Pilipino. Parang ang binabato na lang ng jacket yung mga tao. Kuya Will, yung ginagawa mo sa programa mo na ganyang attitude, yung sinasabi na parang bossing, parang ganito, ganyan, hindi mo pwedeng gawin sa politika yan, Kuya Will. 'Di ba? Hanggat maaari, kung ikaw ay politiko, kailangan good image ka sa mga tao. Yung tipong kahit inis na inis ka na sa nangyayari sa buhay mo, kailangan is nakangiti ka pa rin. Ganun yan, Kuya Will. Ang politika talaga napakahirap niyan. Diyos ko naman, ang dami-dami mo naman kasing gagawin, bakit politika pa yung napili mo? Diba? Diyos ko. Dito ay marami sa ating mga kababayan napatanong kung paano daw nila mapagkakatiwalaan, susuportahan at iboboto ang isang Willie Revillame kung ganitong ugali lamang ang kanyang pinapakita sa publiko. Matatandaan kumakailan lamang kung saan naging viral sa mundo ng social media ang isang video kung saan tinatanong ni Willie Revillame kung ano ang kanyang plano pag ito ay manalong senador sa darating na 2025 midterm election.
Nagulat na marami sa ating mga kababayan kung saan ay agad-agad na sinagot ito ni Willie Revillame na parang pagalit pa at huwag daw muna siyang tanongin na mga ganitong klaseng tanong kasi hindi pa naman daw siya nananalo bilang senador. Ayun, mali yun. No? Yung wag niyo akong tanungin kung ano yung gagawin ko sa Senado kasi hindi pa naman ako nananalo. Parang ano yan eh, parang bakit ako magbabayad? Eh hindi ko pa nakukuha yung parcel. Hindi ko pa nakukuha yung order ko, bakit ko babayaran yan? Titikman ko muna kung masarap o hindi, saka ko babayaran. Parang mga ganyan. So Kuya Will, no, kailangan talaga pag pumasok ka dyan sa politika, sa pagiging senador, no, hindi naman hindi ako nag-hate, wala akong hate kay Kuya Will. Kaso syempre gusto lang natin ipaintindi kay Kuya Will kung ano ang ibig sabihin ng politika. Kung ano ang pinagkaiba ng politika sa game show at kung ano ang pinagkaiba ng politika at showbiz. Diba? Kuya Will, hindi ito showbiz. Hindi ito isang game show lang. Diba? Napakahirap niyang pinapasok mo. Oh. Ngayon, kung hanggang dyan lang ang nagiging PC mo is hindi ka pwede sa politika. At saka yung sinasabi mo na kailangan ganon na hindi ka pa naman nananalo, saka ka nagagawa pag nanalo ka na. At saka hindi mo kailangan tanungin sa tao, Kuya Will, kung ano yung gagawin mo. Kung ano yung gagawin mo sa Senado, kung ano yung ipapatupad mo o ganito. Kumbaga, siyempre, inaalam mo yung problema ng mga tao eh. Ano ba yung problema ng mga tao? Kailangan malaman ko. Hindi pwedeng ganon, Kuya Will, na nagtatanong ka sa mga tao. Kailangan ikaw mismo sa dalawang mata mo at sa pakiramdam mo, ikaw mismo ang makakaramdam sa kung ano ang nangyayari sa bansa at ikaw na mismo ang lulutas at gagawa ng paraan para makatulong sa mga tao. Di ba? Huwag tayo sa magtatanong kasi minsan sa pagtatanong, no, hindi naman masamang magtanong kung nawawala ka eh. Kailangan natin yan, kasama natin si magtanong. Di ba may kasabihan, basta kasama mo si magtanong, kahit saan ka magpunta, hindi ka mawawala. Pero kung magtatanong ka ng mga ganito, paano yan? Kung may gagawin kang isang batas, may gagawin kang ganito. No? Magtatanong ka ba muna? Paano kung matanungan mo, kontra sa taong bayan? Ibig sabihin, pang sariling kapakanan yung iniisip. Tandaan mo, maraming napahamak ngayon dyan. Di ba? Mas maganda yung ikaw mismo sa sarili mo. Yung ikaw mismo ang naninindigan sa sarili mo. Ikaw mismo. Hindi mo kailangang itanong sa iba. Sa pakiramdam mo palang malalaman mo na. Kaya ka tumatakbo sa politika dahil nararamdaman mo na yung bansa natin ay nahihirapan. Kaya ka tumatakbo sa politika kasi gusto mong makatulong sa taong bayan. So, alam mo Diba? Alam mo. Ngayon, hindi mo na kailangan itanong sa mga tao, Kuya Will. Hindi mo na kailangan itanong yan. Kasi alam mo na sa sarili mo kung bakit ka tumakbo. So ngayon, kapag ikaw ay nanalo, doon, ayan, syempre, kung ano yung gusto mong ipatupad na ganito, ganyan, ganyan, gawin mo. Pero mas maganda is nakahainan, nakapila na dyan. Diba? Kumbaga nakaplano na sa'yo. Manalo ka matalo, importante meron kang plano para sa taong bayan. Yun. Hindi yung papasok tayo sa politika na wala tayong kaalam-alam kung anong gagawin natin dyan. Diba? Panlamang daw niya ng mga bagay-bagay na iyon pag ito'y naging senador na. Kaya nga dahil dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na paano doon nila pagkakatiwalaan si Willie Revillame na maging senador kung sa ngayon pa nga lang daw ay hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin at mga planong pag ito ay nasa Senado na. Baka matulad lamang siya sa ibang senador na nanalo noon na natapos na lamang ang kanyang termino ay parang wala namang nagawa itong batas na nakatulong sa sambayan ng Pilipino. Pero napapansin nga natin, sa mga survey na lumalabas, si Willie Revillame, si Kuya Will ay nakakapasok sa survey. Kasi nga naman syempre, magre-rely tayo doon sa pangalan niya. 'Di ba? Nagre-rely sila doon sa pangalan niya, Willie Revillame. At iniisip nila na yung ginagawa ni Kuya Will sa programa niya is baka mangyari kapag siya'y nasa politika na. No, sinasabi ko sa inyo mga katunay,
diyan tayo napapahamak. Hindi ko sinasabing wag yung iboto si Kuya Will o wala akong sinasabing ganun. Iboto nyo si Kuya Will kung gusto nyong iboto. Nasa sa inyo yan. Choice nyo yan. Hindi ko kayo kukontrahin. Malaki na kayo. Pero, no, ito ay hindi showbiz. Ito ay hindi na game show. Politika na po ito. Sana makapag-isip tayo na kung ano talaga ang magagawa niya talaga. Although alam niyo sa sarili niyo na may mga nakakapasok bilang senador na medyo alam natin na wala masyadong kaalaman, pero nag-aaral naman sila. Oo, nag-aaral naman yung iba. 'Di ba nag-aral hanggang sa may matutunan. Pero may mga ganun na may pangalan naman na sinasabi na nakapasok pero wala naman talagang ginagawa. Meron talagang ganyan. Pero hindi na ba tayo nadadala sa mga ganung klase mga katunay? No? Sana naman madala na tayo sa mga ganung klase. Madala na tayo. Huwag tayong magre-rely kasi sikat itong taong to. Huwag na tayong magre-rely kasi popular, ganyan. Kilala yan, tumutulong yan. 'Di ba? Syempre tutulong siya kasi that's part of game show niya 'yon. No, part ng show niya 'yon eh. Yung pagtulong sa mga tao. Syempre hindi naman din manggagaling sa kanya 'yon eh. Yung ipinantutulong sa tao. Manggagaling 'yon sa mga sponsors niya. Kasi kung walang sponsors ang programa niya, wala siyang ilalabas na tulong para sa mga tao. Kasi kung manggagaling 'yon sa sarili niyang bulsa, talagang mahirap. No, baka maubos ang pera ni Kuya Will. Parang sa pondo sa gobyerno 'yan eh. Kung ang mga tao hindi magbibigay ng buwis, walang gagastusin ng gobyerno. Ganun yan. Ngayon, kung ang gobyerno kukuha lang sila sa sarili nilang mga bulsa, maghihirap yun. Diba? Ganun yan. Parang ganun din kay Kuya Will. Diba? Kaya isipin nyo muna eh. No? So, si Kuya Will, tumutulong yan. Tumutulong yan ganito. Sige, pagpalagay natin may mga natutulungan siya sa sarili niyang pera, pero hindi naman 100% na siya lahat yun. Malamang mangilan-ngilan yon. Pero yung 100% talaga na tumutulong siya sa kanyang programa, syempre sa mga sponsors ng programa niya yon. Samantala sa ibang balita naman ay tinawag na ignorante, bobo at tanga ni Montulfo ang mga taga-suporta ng mga Duterte sa kanyang post ay tinawag pa yung certified baliw si Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon pa sa kanyang official post online, mga taga Davao City at super duper loyal sa Duterte supporters, maggising na sana kayo sa inyong mga kabubuan at katangahan. Si Sara ay certified na baliw. Si Pulong ay abusado at di mo na isangkot sa drug trafficking nung pangulo pang tatay nila. Si Baste na mayor ngayon ay palaging lasing at pumapasok ng opisina sa hapon o gabi na dahil may hangover palagi. Magalit na kung magalit kayo sa akin pero nagsasabi lang ako ng totoo. Gaya ninyo ay naging tanga din ako pero ngayon ay nagising na ako sa katotohanan. End quote. Aba! Bumabanat si Montulfo sa mga Duterte. Aba, mga katunay, anong masasabi nyo dito? Yung mga DDS dito ng mga kababayan natin, yung mga nanonood sa atin, anong masasabi nyo dito sa sinabi ni Montulfo na ganyan daw yung mga Duterte? Diba? Siyempre, nga naman, diba, si Erwin Tulfo, alam mo naman kung saan tumatakbo, diba? Kanya-kanyang ano yan eh. Kanya-kanyang tanggulan na ngayon yan. Pero kung si Erwin Tulfo nandiyan dyan sa mga Duterte, hindi naman magsasalita ng ganyan yan. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay humani agad ang samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Hahaha, Montulfo noon pa yan naninira sa mga Duterte, pero sila ang may ginagawang masama, Duterte pa rin. Hahaha, nagsasabi ng totoo, kayo ang baliw pag siga-siga pero takot naman ngayon sa administrasyon mga Sa totoo lang, no? Kung tinatawag nyo silang baliw, ganyan-ganyan yung mga Duterte, ang tanong kasi, bakit ang mga tao patuloy pa rin silang minamahal? Bakit marami pa rin mga DDS na sumusuporta sa kanila? 'Di ba? Patuloy pa rin silang namamayagpag. Kung tutuusin yung PDP laban na ini-endorso ni VP Sara is talagang namamayagpag ngayon. Matunog na matunog. Ang alyansa kasi hindi na natin nadidinig eh. Sorry sorry pero ganito talaga eh.
hindi natin nadidinig. No? Hindi sila masyadong namamayagpag. 'Di ba? Ngayon, kung ganyan yung mga sinasabi mo sa Duterte, no? Naiintindihan ka namin dahil yung kapatid, anak mo ba 'yon, kapatid o ano? Correct me if I'm wrong, mga katunay. Ano ba niya si Erwin Tulfo? Siyempre, tsaka si Ben Tulfo. Siyempre, mga ano mo is kapatid ata, no? Tatay. Basta ewan. Yun na yun. Siyempre, nandoon sa alyansa. Siyempre, gagawa ng paraan para mabaling yung atensyon na sa mga ano mo, kamag-anak mo, di ba? Ganyan naman talaga yun. Kaya naiintindihan ka namin. Pero yung sinasabi mo kasi na ganito yung mga Duterte, kung ganon sila, mas mabuti pa nga yung ganon sila eh. No? Okay lang. Kasi alam naman namin kung ano, may naitutulong sila sa bansa. Meron silang naiaambag sa bansa. 'Di ba? Mas kumikilo sila at mas mapagkakatiwalaan sila. 'Di ba? Hindi kami masyadong naniniwala sa mga sinasabi about sa mga Duterte. Kita mo naman sa sobrang paninira, kung sino sa sobrang paninira ng sa mga Duterte, marami nang naninira sa kanila. Hindi pa rin nawawala yung suporta ng mga tao sa kanila. Patuloy pa rin silang minamahal. Patuloy pa rin silang sinusuportahan. Kaya yung mga naninira sa kanila is parang nagsasayang lang ng laway. Tulfo kami mga DDS, 0 vote kayo sa amin. Iboboto na sana ng mga pamilya ko sa Davao maski si Ben Tulfo lang dahil maayos-ayos naman. Pero dahil binastos nyo kami, 0 forever na kayo mga Tulfo sa amin. Moon Tulfo, huwag kang magalit pag natalo ang kapatid mo sa darating na eleksyon. Rat or Erwin, Rafi, Ben at yung babaeng kapatid ninyo na naalis sa government posisyon at dahil sa kapalpakan, sinisihin ninyo ang kuya ninyo. Parang sa tingin ko kasi kuya, kapatid. Para sa tingin ko kasi si Erwin Tulfo, no, sa eleksyon na to is makakapasok. Kasi nga syempre kung sa pangalan lang ang pag-uusapan, iboboto yun. 'Di ba? At saka syempre magre-rely sila sa ginagawa no na kahit papaano tumutulong, ganyan-ganyan. No? Pero syempre, easy pa rin mga katunay. Kumbaga, isipin nyo pa rin. 'Di ba? Kasi dapat dito yung mas makakatulong eh. Hindi yung hindi yung lalabas na parang manika lang eh. 'Di ba? Yung manika na parang okay, puppet na pwedeng pagalawin, wag ganon. Wag tayo sa mga ganon kasi ang gusto natin yung talagang may maitutulong, yung may sariling tira talaga. 'Di ba? Yun ang kailangan natin. Ngayon sa sinasabi ni Montulfo na paninira sa mga Duterte, no, is ipagwalang bahala na lang natin. Kasi ang mga Duterte sanay na sa mga sinasabi sa kanila eh. Sanay na sa mga paninirang sinasabi sa kanila. 'Di ba? Sa kabila ng paninirang ginagawa sa kanila, ngayon pinapakita ng mga Duterte na matapang sila. Si VP Sara nananapak ng sheriff, si Basti Duterte sinasabing lasing, ganto, ganyan, ganyan. Pero kita nyo, kahit ganyan ang ugali nila, is nakakatulong sila sa taong bayan. Inuuna nila yung taong bayan. Eh yung ibang mga politiko nga, di ba? Hindi makabasag pinggan. Ang tataas ng edukasyon, mga edukadong tao, mga kilalang tao, di ba? Pero anong nangyari sa Pilipinas? Wala pa rin. Di ba? Ayun yung sinasabi ko eh. Hindi na baling ganong mga klaseng tao ang piliin namin kung alam naman namin na makakatulong sila sa taong bayan. Kasi nung naging presidente naman si PRRD, hindi naman sila naging abusado eh. 'Di ba? Kaya nakita na namin, may pruweba na. Kaya kung ano yung sinasabi mo sa kanila, doon na lang kami. Kaysa tao na malinis, pinapakita niya malinis siya, disente, ganito ganyan, ganto ganon. Pero ang tanong, anong nangyari sa Pilipinas? Wala. 'Di ba walang nangyari? 'Di ba? Kaya kahit anong sabihin mo, hindi mo kami makukumbinsi. Kasi parang pangungumbinsi yung sinasabi mo eh. Na, boto nyo ba yan? Susuportahan nyo pa yung mga yan? Dapat di nyo na sinusuportahan ng mga Duterte. Parang ganun. Ay, mali.
End quote. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas Balita TV. Anong masasabi niyo mga katunay no, na bad trip si Kuya Will? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.